Mabiyayang gabi, mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko ng Pilipino both here sa abroad. Okay? Kasi pag nakakakita po tayo ng mga images ni Jesus, yung nakapako po siya sa cross, di ba ang linis? Yung dito po sa amin ang linis. Tinitignan ko nga kanina yung Jesus namin dito na nakapako sa cross. Kahoy po siya, maganda, cute siya. Sa lolo ko po yun, namana na po namin, meron pong malaki siya, kahoy siya, gawang Laguna. Walang dugo kulang po. Okay. So, hindi po ako masyadong kontento seeing that image. Baka naman sabihin nyo, ako ay Katoliko. I'm not a Catholic. Wala akong relihiyon. Yun po ay parang nandito na po nung pinanganak po kami. Nandyan na po siya. Parang naka-display lang po niya sa ancestral home namin yon. So, wala pong kinalaman sa akin yan bilang born again. Okay? So, baka, siyempre, alam niyo naman na. So, alam po ba ninyo, ang pinagdaanan ni Jesus, hindi siya so-so lang. Alam niyo, so-so parang ganun-ganun lang na. Ang linis naman ng katawan ng Panginoon. Meron pa nga puting-puti, nakapako sa cross. Pagpunta ko naman dito sa Quiapo, medyo iba naman ang kulay, darker naman, di ba? I mean, marami tayong depiction kay Lord Jesus. Ako gusto ko po yan. Ako born again ako, pero I'm not against yung meron tayong depiction sa Panginoon. I love it. Of course, hindi ko wina-worship yan. Yan po naman ang aking kalawakan ng pag-iisip. I understand them. Ang nagligtas sa akin, si Jesus Christ. Okay? Hindi ako sumasamba sa ribulto, ha? Baka ito, isyuhin na naman ako. May ribulto ka, may ganun. Nakita nga yun nung isang nung sa bahay namin. Sabi, may ribulto kayo. Ay, ancestral property yan. Ako na lang. Okay. Ba't tayo napunta dyan? Jesus. Okay. Alam po ba ninyo lamog-lamog? Nakita na ba kayo ng jelly? Jelly. Hindi jellyfish, ha? Jelly. Yung binibiling, yung jelling pula. Yung jelling pula na yan, okay, amunin ko kayo, makagawa kayo nito. Jelly na pula, i-form mo siya na tao, tapos ipako mo sa cross. Yun, ganun si Jesus Christ. Itong naghanap ako dito sa Google, itong nakita ko, yan nasa picture na, nakukulangan ko yan. Ayaw ko namang gamitin yung kay Jim Caviezel, yung kay Mel Gibson. Ayaw ko, baka mamaya may copyright claim. Ako, umiiwas ako sa ganyan. Mas maganda na yan ganyan, di ba? Parang they created it to become a visual. Maganda rin na may visual. Siguro, hindi man sa pinakamalapit, pero at least merong na-represent yung mga pastor at saka yung mga nangangaral ng word of the Lord Jesus Christ. Whatever, at least meron. So, ito po ay pag-aaralan natin ngayon. Baka masyak po kayo rito, ha? Sasabihin ko po sa inyo. Oo, just in case. Baka hindi nyo po alam. Unahin natin kasi sa tao, meron tayong from head to foot. No? Head to foot. Okay. Exciting po ba? Excited po ba kayo? Okay. Excited din ako So, meron po akong notes nito dati na wala ko nga po. Kanina pa ako naghahanap. Meron akong mga notes niyan. Eksaktong haba ng pa ako. Eksaktong yung tinik. Pero at least kung hindi ko man nakita yung notes, at least I can deliver it to you. Dahil maliwanag po sa akin yan. Aalala ko po yan. Okay. Head to foot, head to toe. Alam niyo kantang Head to Toe ni Liza and the Culture. Number one yun sa Billboard, di ba? Billboard Hot 100. Maliit pa ako, hindi pa ako tao. Pero maganda yung song. Ano siya? New wave. I love new wave music. Okay. So, ayun. Si Jesus, tingnan natin siya from head to foot. Okay. Ano yung nilagay sa ulo ng Panginoon? Koronang tinik. Magaling. Palakpakan natin ng mga pak. Okay. So, ang koronang tinik na yan, alam niyo po yung nasa amin. Yari po sa alambre yung koronang tinik ng Jesus namin dito na nakapako sa cross. So, hindi yan. Alam niyo, yung Jesus na talaga, yung si Jesus talaga, yung kanyang isinuot na koronang tinik, yung ipinutong, ayan, tama ba yung Tagalog ko? Ipinutong, di ba? Yung ipinutong sa kanya ng mga Romanong soldado o sundalo, ito po ay made sa mga
matitigas na tinik na almost kahoy na po ang tigas niya. Mahahaba po ang tinik na yan. Okay? So, sinadya pa po nila na sinukat nila yung ulo ni Jesus eh. Ako I believe in that. Kasi mga Romano, mahusay pong gumawa ng mga ganyan. Sinukat nila yung ulo ni Jesus, tapos sabi nila, paliitin pa natin. Mas pinaliit pa nila yung koronang tinik kaysa sa ulo ni Jesus para pag ipuputong na nila, hindi papasok. At ipipilit nilang isuksok. Isusuksok nila sa ulo ng Panginoon yan. Alam nyo, nung hindi nila masuksok, kumuha raw sila, according sa mga experts to, mga Bible scholars, kumuha sila ng tambo na talagang mga kahoy na mabibigat. At itong ipinilit ng pinukpok nila yung ulo ni Jesus para pumasok ang tinik. At naglabasan, makinig pong mabuti, naglabasan ang mga tinik sa kanyang mata. Meron pong lumabas na tinik sa mata niya. At nasabi pa nung iba, nabutas yung dito niya, dito sa may tabi ng tenga, lumabas po dyan yung mga tinik sa sobrang grabe po ng pinagdaanan ni Lord Jesus para sa atin. Maiiyak po talaga kayo. Ganun po ang dinanas niya. Okay, ano ang significance ng tinik? Exciting. Excited ako eh. Ang significance ng tinik, lahat ng sumpa natin bilang mga believers, kinuha na ni Jesus sa kanyang katawan. Kaya if you're a believer, hindi ka pwedeng sumpain. Hindi ka pwedeng sumpain dahil lahat ng sumpa natin, kinuha na ni Lord Jesus. Okay, ano po ba ang tinik? Ang tinik ay T-cells. Ito po ay umusbong ng magkasala ang ating unang mga magulang, Adan at Eva. Alam niyo po ba yan sa Garden of Eden? At ito po ay sinabi ng Diyos na kayo ay gagapang sa lupa at kayo ay magtatrabaho para mabuhay, para kumain, at pinaalis sila sa paraiso. And then from then on, mga T-cells, di ba, tumubo. Ayun. So, ibig sabihin, nandoon ang curse. Ano ba yun? Yung speaker ko yun. Yung curse, nandoon na. Pasok na ang curse. Tandaan po ninyo, when the Lord created the whole earth, the whole world, wala siyang ginawang masama. Nagkasala ang tao dahil dinimonyo ng demonyo. Dinimonyo ni Satanas. Yung magandang ahas na tinatawag, yan po si Satan. So, ano pong susunod natin? From head to foot ni Jesus. Okay, from head to foot, siya po ay merong koronang tinik. Yun po ang ipinutong sa kanya. Okay, ito pong ating sasabihin na ito ay nung nakapako na po siya sa cross. Titignan po natin siya bilang nung nakapako na siya sa cross. Meron siyang tinik sa ulo. Okay? At ano yung sasabihin yung susunod? Mga pako. Amen? Mga pako. Ano yung pakong bakya? Pakong maliit? Grabe pong pako yan. Ang mga pakong yan ay ginagamit po nung unang panahon sa pag-construct ng mga malalaking building. Ito ang gagamitin nilang pako. Matitibay po ang gawa sa Israel. Tandaan po ninyo yan. Ayan ay pinatutuhanan ng mga kaibigan kong galing ng Israel. Okay? Nagkaroon sila ng chance to go there. Ako, di ba lang po dahil makakarating din po tayo dyan. Ba dyan maghahari si Lord kasama tayo, di ba? Jesus will reign 1,000 years there and we will be there. That's the plain truth about that. And I'm thanking the Lord for that. I'm thanking Jesus for that. Okay, so si Jesus ay, merong pako na ganon. At saan siya ipinako? Okay. Itong sa amin, teka. Naku nga. Yun, sa palad eh. Okay, sa palad. Yung sa amin. Sa palad. Sa palad siya. Nakapako sa palad. That's wrong. Wrong. Hindi po tama yan, ha? Mali yan. Dahil si Jesus ipinako sa wrist. Wrist. Hindi ko po alam ang Tagalog ng wrist. Sorry Hindi po sa palad, sa wrist. Alam niyo yung wrist? Yung pagbaba natin ng palad. Then dito po. I don't know the Tagalog of it. Sorry po. Sa wrist siya ipinako. W-R-I-S-T. Wrist. There. Doon inilagay ang pako. Bakit? Isip-isipin nyo. Common sense. Pag sa palad mo ipapako yung ikukrusipiho o ikukrucify, limitado lang itong mga ko eh. So, 15 minutes kakayanin ko. Disiplinado lang.
Yeah, pag sa palad mo ipapako yung crucify, yung tao na i-crucify mo, hindi kakayanin kasi yung weight ng tao mabigat. Amen? Mahuhulog. Pero pag sa wrist mo ipapako, nandyan yung buto, kakargahin niya yan. Kakayanin po yan. Kalain nyo si Jesus, humuhugot ng hininga niya. Ganyan, hirap na hirap ang Panginoon. Maiiyak ka pag nakita mo yung video. Unfortunately, I cannot share it with you dahil may copyright claim yung DVD na yan. Hindi po talaga pwede. I'm so sorry. Siya po ay gumaganon. Pinipilit niya yung kanyang sarili to breathe. Dahil ang Panginoon po talaga nahirapan si Jesus. Oh my Lord. Ginawa mo yan para sa akin, Lord. Thank you. Sa aming lahat. Thank you, Jesus. Make it personal. Jesus did it for me. Say it. Jesus did it for me. Oops, I did it again. No, hindi na, I did it again, no? That means lang yun. So, yan, pako. Bakit? Ilang pako ba yan? Ayan naman ang intriguing question diyan eh. Some says 4. Some says 3. Pero mas malaki po yung argument ng 3. Diba? 3 nails equals 4 given. Ay, ang ganda nun. Nakita niyo po ba yung post sa Facebook nun? Luma na yun, pero that's not corny. That's beautiful. It reminds me of the love of Jesus for me. Bakit naman magiging corny, hindi ba? I love it. I love it, certainly love it. Okay, so yun. 3 pako. Sa kanyang paa, i-drenade din nila yon dun sa may bandang sa akong yata yun, ayan, para i-hold yung kanyang paa dun sa baba. May ano naman na sa baba parang pinag-cross yung paa niya. Ganyan katindi pinagdaanan ni Lord yan para sa atin. Ano pa? Bukod sa pako, tapis. Oops, ito po ang pinakamabigat dito. Wala po siyang tapis. Hubot-hubad si Jesus. Hubot-hubad si Jesus. Why? Lahat ng shame natin, lahat ng guilt, kinuha na ni Jesus sa kanyang katawan sa cross. Siya na lang daw ang mapahirapan. Oops, wag lang tayo. Ganyan niya tayo kamahal. Isn't that amazing? Okay. Limitado lang po kasi ito. Baka mamatay, baka ma-off na po kasi itong sa cellphone ko kasi medyo puno na po ito. Okay? So, ganun lang po. Isipin natin, we are forgiven. Nakita nyo kung gaano kayo kamahal ni Lord. Tapos yung kanyang koronang tinik, grabe ang pinagdaanan niya. Hubot-hubad siya. Hindi po siya. May tapis sa amin kulay maroon. So, hindi po ganyan. Hindi po ganyan. Ang Panginoon po. Yung nasa picture ko, may tapis din yan, no? Wala po. Wala siya. Binilad nila si Lord sa kahiyan si Jesus. Sobra. Dahil sa pag-ibig sa atin. Bye-bye.